Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan na nangangarap na maging mangungunang mang-aawit sa Seoul na magkasama, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay hindi rin nagtagal dahil sa pag-ibig at selos. Ito ay ang South Korean drama music film noong 2016 na pinamagatang Love Lies. Nagsimula ang kwento kung saan natagpuan sa isang construction site ang lumang album ng mga kanta na nagmula pa sa panahon ng pangalawang digmaan. Sa pangalang yon Hiso at may pamagat na Joseon's Heart. Balikan natin ang taong 1940s, panahong sinakop ng mga Hapon ang Korea. Sa isang ahensya ng sining ng pagtatanghal nagkakilala si Soyeol Jong at Yoon Hee-so. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa hanggang sa paglaki nila. Sa kanilang pagtatapos ng pag-aaral ng sining nakakuha ang dalawang magkaibigan ng payong na kulay pula, na ang ibig sabihin ay magiging mang-awit sila ng tradisyonal na kanta. Masayang-masaya ang dalawa habang ang asul naman ay magiging tagapagbigay aliw sa bahay-aliwan. Lumipas ang mga panahon, unti-unti nang nawawala ang tradisyonal na kanta, dahil napapalitan na ito ng mga moderno na nagiging kilala na sa buong bansa. Pinapanood ng magkaibigan ang sikat na mang-aawit ng modernong kanta na si Nanyong Lee dahil iniidolo ito ng magkaibigan. Isang gabi sa ahensya nagpunta ang opisyal ng Hapon para pumili ng babaeng magtatanghal sa kanilang mataas na opisyal at napili nito si Soyeol. Kinabukasan sa labas ng ahensya, nag-usap ang magkaibigan tungkol sa kanilang unang sweldo. Binigyan ni Soyeol ng regalo si Yoon Hee ng album ng kanta ni Nanyong Lee dahil iniidolo niya ito. Naiyak si Yoon Hee sa ibinigay ng kaibigan dahil gustong-gusto niya ito at dahil din wala itong regalo kay Soyeol. May lumapit namang bata sa kanila at binigyan si Soyeol ng litrato niya. Nagmadaling lumabas si Soyeol dahil alam nitong nakabalik na ang kasintahan niyang si Yeon Woo Kim mula sa bansang Japan. Kinalaunan lumabas ang magkasintahan. Sinabi ni Yeon Woo kay Soyeol na paglipas ng 2 taon magpapakasal na sila. Masaya si Soyeol sa narinig at nagbiro pa itong ayaw niya. Habang naglalakad nakita ni Soyeol ang album ng kanta ni Nanyong Lee sa isang tindahan. Nasorpresa naman si Yeon Woo dahil kilala nito ang mga awit ng modernong kanta. Sinabi ni Soyeol na gustong-gusto nito ang mga kanta ng mga awit na yon at gusto niya din itong makilala balang araw. Tinanong siya ni Yeon Woo kung alam niya ba ang kanta ni Nanyong Lee na Spring Dream. Sumagot si Soyeol na paborito niya ang kanta na yon at kilala din nito ang sumulat ng kanta na si Cherim Choi. Gabi na silang nakauwi, sinalubong sila ni Yoon Hee dahil nag-alala ito sa kaibigan niya. Pinakilala ni Soyeol si Yoon Hee sa kasintahan at naroon din ang itinuturing nilang ina na si Sanwol. Binati naman ito ni Yeon Woo dahil kilala niya ito. Kinabukasan nakatanggap ng tawag si Sanwol na magtatanghal si Soyeol mamayang gabi sa opisyal ng Hapon kaya't kaagad nila itong pinaghanda. Habang nag-aayos, nakarinig ng busina ng sasakyan si Soyeol, sinilip niya sa taas ng pader si Yeon Woo na inaaya siya nitong lumabas. Ayaw sana sumama ni Soyeol dahil may pagtatanghal siya mamaya, subalit napapayag din ito nang sinabi ni Yeon Woo na babalik din sila kaagad. Dinala si Soyeol sa magandang bahay, at nagulat ito nang makita niya si Nanyong Lee. Pinagtatawanan siya ng dalawa dahil natataranta ito. Magkaibigan si Yeon Woo at Nanyong Lee. Lalong nagulat si Soyeol nang malaman niyang ang kasintahan niya ang nagsulat ng paborito niyang kanta ni Nanyong Lee na Spring Dream dahil siya si Cherim Choi. Hindi naman makapaniwala si Soyeol na kinikwento sa kaibigan sa telepono ang nalaman. Maya-maya rin sinundo si Soyeol ng manager niya dahil mag-aayos pa raw ito sa pagtatanghal niya. Bago sila umalis iniwan niya ang kaibigan kay Yeon Woo para makilala nito ang idolo niyang mang-aawit. Kinagabihan nagtanghal si Soyeol kay Police Commissioner Hirata Kiyoshi. Nagustuhan nito ang awit niyang tradisyonal na kanta. Pagkatapos pinagpalit siya ng kasuotan ng taga-silbi, napag-alaman niyang hindi lang pagtatanghal ang gagawin niya, kaya't kinausap niya ang komisyoner na pagtatanghal lang ang kaya niyang ipakita hindi ang katawan niya. Hindi naman umimik ang komisyoner at nererespeto siya nito dahil nagalingan ito sa kanya. Isang umaga kumain sa labas si Soyeol at Yeon Woo. Sinabi ni Yeon Woo na gusto niyang gumawa ng kanta na magbibigay aliw at pag-asa sa bansa nila at si Soyeol ang gusto niyang kumanta. Pagka-uwi nila binigyan ni Yeon Woo si Soyeol ng imbitasyon sa konsyerto ni Nanyong Lee, dahil si Nanyong Lee mismo ang nag-imbita sa kanya. Sinabi ni Soyeol na isasama niya ang kaibigan. Nagpunta ang magkaibigan sa konsyerto, inimbitahan ni Nanyong Lee kumanta si Yoon Hee, nagulat naman si Soyeol dahil hindi siya ang pinakanta. Habang kumakanta si Yoon Hee, nakatitig si Yeon Woo sa kanya. Nagustuhan nito ang boses niya at kung paano ito umawit ng modernong kanta. Nakita naman ni Soyeol na nakatitig ang kasintahan niya sa kaibigan niya at hindi niya na lang din ito pinansin. Kinalaunan inalok ni Yeon Woo si Yoon Hee na kumanta ito ng mga sulat niya.
Tinanggihan naman ni Yunhee ang inaalok sa kanya. Nalaman naman ni Yunhee kay Soyol na si Yeonwoo at Cherim Choi ay isa lang. Kaagad pinuntahan ni Yunhee si Yeonwoo sa isang bar at pinakanta siya nito sa harapan ng lahat, namangha naman ang lahat ng naroon. Pagkatapos nag-usap sila sa labas, ayaw ni Yunhee gumawa ng kanta niya dahil nangako sila ni Soyol na magtanghal ng magkasama habang buhay at nainsulto si Yunhee sa sinabi ni Yeonwoo. Aalis na sana ito subalit sinabi ni Yeonwoo na gusto na lang ba nitong magtanghal sa mga swapang na handang umubos ng pera gabi-gabi para lang sa kasiyahan. Sinabi pa ni Yeonwoo na ang tinig niya ay para sa lahat ng uri ng tao, lalo na sa mga mahihirap at ang boses niya ang puso ng Joseon. Dahil sa sinabi niya pumayag na din ito. Pagka-uwi ni Yunhee kinausap niya si Soyol na pumayag na ito sa alok ni Yeonwoo sa kanya dahil tinig niya daw ang magiging puso ng Joseon. Kaagad pinuntahan ni Soyol si Yeonwoo para kausapin ang kasintahan sa pagkuha niya kay Yunhee. Sinabi niyang bakit si Yunhee at hindi siya ang napili niyang kumanta, pinarinig niya ang pag-awit niya ng modernong kanta, niyakap siya ni Yeonwoo at sinabi nitong sa pagkanta niya lang pinili si Yunhee, wala siyang ibang mamahalin kundi siya lang at hindi daw magbabago yun. Pagkatapos umalis na si Yunhee sa ahensya ng tagapagtanghal, umiiyak na nagpaalam ang magkakaibigan sa isa't isa. Gumawa na din kaagad ng kanta si Yunhee at dumalaw si Soyol may dalang pagkain para sa kanila. Kaagad din itong umalis ng abala na sa pagre-record si Yeonwoo at ang kaibigan, hindi na rin ito nagpaalam sa kanila. Lumipas ang mga araw dinalaw ni Yunhee si Soyol upang ibigay ang nagawa nila album ng kanta niya, hindi pa ito opisyal na nailabas. Binigyan talaga siya ng kopya tanda ng pagkakaibigan nila at para imbitahan din ito sa konsyerto niya. Umalis din kagad si Yunhee dahil maghanda pa siya sa konsyerto niya. Dumaan ang mga araw nagpunta si Soyol sa konsyerto ni Yunhee. Habang pinanood niyang kumakanta si Yunhee nakita niya ang titig ni Yeonwoo sa kaibigan niya, nakaramdam ito ng kalungkutan sa kalooban niya kaya't umalis na din ito kaagad. Sa labas bago pa lang ito makaalis nakita siya ni Yeonwoo, sinabi niya kay Yeonwoo na inaantay siya nitong imbitahan. Bago pa sumagot si Yeonwoo sinabi niyang huwag na niya itong ulitin na may halong hinanakit sa kalooban niya. Pagkatapos pumasok na ang dalawa sa loob, naabutan nilang nagkakasiyahan sila, masaya si Yunhee dahil nagpunta ang kaibigan sa konsyerto niya. Inaya ni Yunhee si Soyol na kumanta silang dalawa, habang kumakanta ang magkakaibigan na patingin si Yeonwoo kay Yunhee, nalaman niyang may nararamdaman na siya dito. Pagkatapos ng kasiyahan pauwi na si Soyol, naisipan niyang bigyan ng bulaklak si Yunhee kaya't bumalik ito sa bar. Naabutan niyang naghahalikan ang kasintahan niya at kaibigan, umalis na din ito kaagad. Sa silid umiiyak si Soyol habang inaalala ang pangakong papakasalan siya ni Yeonwoo. Pagkatapos ginupitan ni Soyol ang buhok niya at pinuntahan niya si Commissioner Hirata. Ibinenta niya ang sarili sa komisyoner kapalit nito magiging mang-aawit siya ng modernong kanta at hindi bigyan ng permit ang gawang kanta ni Yeonwoo. Kinabukasan kinuha ng mga sundalo ang mga gawang kanta ni Yeonwoo, sa galit niya sinunog niya ito sa harap nila. Nagtataka din ang mga ito kung bakit ginawa ng komisyoner iyon sa kanila. Di nagtagal nagkaroon na din ng kanta si Soyol sa tulong ng koneksyon ng komisyoner subalit hindi naging maganda ang pakikitungo ng mga kasamahan ni Soyol sa kanya dahil hindi daw nababagay sa kanya ang kanta at halos walang bumili ng gawa nila. Sumagot naman ang isang lalaki na kailangan nilang gawin ito dahil babae ito ng komisyoner. Habang naririnig naman ito ni Soyol, wala naman siyang hinanakit sa mga ito bagkos inutos nitong hanapin si Yeonwoo para ito ang gagawa ng kanta niya. Sa isang bar naglalasing si Yeonwoo at nagpapiano ito. Nagalit ang mga sundalong Hapon at tinulak siya nito dahil naingayan sa kanya, gumanti si Yeonwoo at binugbog siya ng mga sundalo. Sa ibang eksena habang pauwi si Soyol narinig niya sa mga bata na kinakanta nila ang kanta ni Yunhee. Pinakinggan rin ni Soyol ang kanta nang makauwi ito mula sa album na ibinigay sa kanya ni Yunhee, at naiyak ito habang pinapakinggan ang kanta ng dating kaibigan. Kinabukasan pinuntahan ni Soyol si Yeonwoo sa kulungan nang malaman niyang nambugbog ito ng sundalong Hapon. Sinabi ni Soyol na ilalabas niya ito sa kulungan subalit si Yunhee ang hinahanap ni Yeonwoo at sinabi pa nitong may sasabihin siya. Kaagad lumabas si Soyol ng kulungan na umiiyak dahil alam na nitong sasabihin niya ang namamagitan sa kanila ng kaibigan niya. Pagkatapos pinuntahan ni Soyol ang dating bar nila Yeonwoo, nakita niya ang kasamahan ni Yeonwoo na hinahanap sila. Ibinigay nito kay Soyol ang passport na pinaayos ni Yeonwoo sa kanya sa pag-alis sana nito papuntang Italy kasama si Yunhee para iabot kay Yeonwoo dahil hindi na daw niya ito makita.
Nagulat si Suyol nang malaman niya ang balak ni Yunwoo at bumalik siya sa kulungan. Sinabi ni Yunwoo sa kanyang huwag na itong bumalik pa. Sinabi ni Suyol yung nalaman niya sa pag-alis nila. Niyakap ni Suyol si Yunwoo sa likod at sinabi niyang paano na ang pangako nito sa kanya. Bago umalis si Suyol, nagbanta pa ito. Pagkatapos sinabi niya kay Commissioner Hirata na wag nang palabasin si Yunwoo ng kulungan habang ibinibigay nito ang sarili sa Commissioner. Pinuntahan ni Yonhee si Suyol upang batiin ito sa kanta niya at hinahanap niya si Yunwoo sa kanya. Sumagot si Suyol na hindi niya alam kung nasaan ito, kung nasaan man ito nasa mabuti itong kalagayan. Sumagot si Yonhee na sinabi ni Yunwoo sa kanyang hahanap daw ito ng paraan para magkakasama sila. Sinasabi niya yon nang hindi iniisip ang nararamdaman ni Suyol habang si Suyol tinatago lang ang sama ng loob sa kanya. Naghahanap si Yonhee ng pwede niyang pagkantahan. Binigyan din ito ni Suyol kung saan ito pwede itong kumanta. Wala naman itong kaalam-alam na hindi magandang bar ang mapupuntahan niya. Pinagtangkaan si Yonhee ng sundalong Hapon sa loob ng isang silid. Nakaligtas ito at napatay niya ang sundalo. Kaagad nagpunta ito sa ahensya para humingi ng tulong. Kinabukasan nagpunta ang mga sundalo sa ahensya. Hinahanap nila si Yonhee. Lumabas si Suyol mula sa silid kung saan naroon si Yonhee at pinigilan niya ang mga sundalo. Sinabi niyang siya ang babae ni Commissioner Hirata. Nang marinig ito ng mga sundalo, kaagad silang umalis sa ahensya. Narinig naman ni Yonhee ang sinabi ni Suyol at nalaman nitong si Suyol ang may kagagawan ng pagkasira ng pangarap nila. Nang makabalik si Suyol sa ahensya, kinausap siya ni Yonhee sa ginawa niya sa kanila. Sinampal ni Yonhee si Suyol at umalis. Pinigilan naman ito ni Suyol na umalis dahil nag-alala ito at hinahanap siya ng mga sundalo. Umiyak si Yonhee at tinanong si Suyol kung bakit niya nagawa iyon sa kanya. Sumagot si Suyol na inagaw niya ang lahat na para sa kanya. Sinabi ni Yonhee na wala siyang inagaw sa kanya. Sumagot si Suyol na kung wala siyang inagaw, bakit wala siyang kahit na ano, kaibigan at kasintahan pati kanta. Biglang dumating ang mga sundalo, dadakpin nila si Yonhee. Tinangkang tumakas ni Yonhee sa kanila kaya't napatay ito ng mga sundalo. Naiyak na lang si Suyol dahil kahit ganun itinuturing niya pa ding kaibigan si Yonhee. Pagkatapos kinausap ni Suyol ang komisyoner para palayain na si Yunwoo. Nang makalaya si Yunwoo, nagpunta ito sa dati nilang bar at nakita naman siya ng inutusan ni Suyol na hanapin siya para gumawa ng kanta sa kanya. Sinabi ni Yunwoo na pinagbabawalan siyang gumawa ng kanta. Sinabi ng naghanap sa kanyang pwede siyang gumawa dahil si Suyol ang kakanta ang babae ng komisyoner. Nang malaman ito ni Yunwoo, kaagad niyang pinuntahan si Suyol na galit na hinahanap si Yonhee sa kanya. Kinanta ni Suyol ang salitang love lies at sinabi niyang hanggang ngayon walang iba sa puso niya kundi siya lang. Niyakap niya si Yunwoo at sinabing patay na si Yonhee. Galit na galit si Yunwoo sa kanya. Sinabi ni Suyol kung bakit siya naging babae ng komisyoner. Pumasok ang mga sundalo at hinuli si Yunwoo. Pinigilan naman ito ni Suyol dahil ito daw ang susulat ng kanta niya. Kinausap niya si Yunwoo na gawan siya nito ng kanta dahil nangako ito sa kanya. Pagkatapos umalis na si Yunwoo at nagsulat na ito. Kinalaunan nagpakamatay din si Yunwoo habang nakikita niya si Yonhee. Lumipas ang panahon, nakalaya ang Korea sa kamay ng mga Hapon. Galit ang mga Koreano sa may kinalaman sa mga Hapon kaya tumakas na din si Suyol. Sa kasalukuyan taong 1991, hinahanap ng producer kung may nakakilala kay Yonhee So dahil naayos na ang album na nakita nila. Nagpunta si Suyol at sinabi niyang siya si Yonhee So. Kinanta niya sa lahat ang kanta ni Yonhee So na naging popular noon. Pagkatapos sa loob ng dressing room niya, pumasok ang naging kaibigan niya noon sa ahensya. Sinabi nitong nakapag-asawa ito at walang alam ang pamilya niya sa nakaraan niya at patay na ang dating siya, pati ang dati niyang kilalang Suyol patay na. Bago umalis ng kaibigan niya, sinabi nitong mag-enjoy ito sa kanta niya Miss Yonhee So. Hindi na nakapagsalita si Suyol. Aalis na sana si Suyol subalit tinawag siya ng producer para ipakita sa kanya ang lumang album ni Yonhee So na may nakasulat na para sa matalik kong kaibigan sa buong mundo. Naiyak si Suyol at ipinakita din sa kanya yung album niya noon. Sinabi ng producer na sobrang nakakalungkot ang kantang Love Lies ang pamagat ni Suyol at ito ang pinakamagandang kanta sa lahat. Ang kantang ito ay sinulat ni Yunwoo sa kanya na may kasamang sulat sa likod na humihingi ito ng tawad sa mga nagawa niya dahil ang mga pangako niya naging kasinungalingan dahil hindi na niya ito mahal, na sana makalimutan na siya. Pagkatapos nagpunta si Suyol sa labas. Inaalala ang masasayang alaala nila ng matalik niyang kaibigan na si Yonhee.